tutuntun din kita, Victoria, sa kahit anong paraan. Dito ka lang sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, dito ka lang. Naintindihan mo? Hindi. Hindi ka na mahihiwalay sa akin. Habang buhay mo na akong kasama, naintindihan mo yun? Kuya, bakit ka ba palagi nakatingin sa dog? Hindi ka ba natatakot sa kanila? Lagi mo lang binibigay yung pagkain mo dyan sa asong yan. Para ding mga tao, mga hayop. Pwede mong kunin yung tiwala. Kuya, wag! Ito na lang yung way para masave natin si Mami tsaka yung sarili natin kay Tito Efren. Sinabi mong buntis ako. Buti nga nakaprenaw ako agad eh. Kaya sinabi ko na lang na posible na magkaanak kayo ni Froilan, kaya dapat tigilan ka na ni Rigor. Mahal mo na ako? Ay, hindi pa rin, ha? Huwag kang mag-alala. Tuturukan kita ng tuturukan yan hanggang sa matutunan mo akong mahalin. Ikaw ba nakatira sa bahay na to? Anong kailangan mo? Mami, ako to. Tingnan mo ako, Mami. Mami, tira na, please. Olivia! 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 Olivia, ano nangyari sa'yo? Olivia! 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 Olivia, ano nangyari sa'yo? Olivia! Olivia! Halika na! Ano ba talaga nangyayari sa'yo, Mami? Mami, tulungan niyo po ako, Mami ko. Ako may-ari ng bahay. May kailangan ka ba sa akin? O kay Vicky? Kilala mo ba si Vicky? Yung asawa ko. Pasensya ka na, ha? Wala akong pakay sa'yo. O sa asawa mo. Napadaan lang ako. Sige, mauna na ako. Bakit wala pa rin si Kuya? I hope okay lang sila ni Mami. Oo nga eh. Ewan ko ba? Bigla na lang akong kinabahan. Sinala mo ako nga rin eh. Alam mo, dapat yata sinamahan natin si Kuya dun eh. Para may katulong siya sa pag-save kay Mami. Kayo na ang bahala dito, ha? Dadalhin ko si Olivia sa Boses ospital. yata yun ni Sir Efren. Kaya ninyo mabuti yung mga bata. Huwag kayong tatanga-tanga, ha? Si Omar, nasaan? Nasa may tower po. Nadali na si Mami sa ospital. Teka, bakit ano nangyari kay Mami? Nasaan na kaya si Kuya? Ate Faye, sumunod na lang kaya tayo. Gusto ko kasi malaman kung ano yung nangyari kay Mami. Sige, sige. Dalian niyo. Umaga na tayo. Dali! Dali! Tsa! Mickey! Dali, dali. Dali, dali! Sir! Omar! Ikaw mag-drive. Sige, sir. Dali! Mga bata, huwag kayong umalis. Dito na lang tayo. Ba't tayo nga to si Mami eh?
Bakit siya nahimatay? Sobrang natakot ako. May sakit ba si Mommy? I don't want Mommy to die. Nikki, you don't say that Mommy will not die. Let's pray for her. Papa Jesus, please help us. Lord, kayo lang po nakakaalam kung ano ho talaga yung nangyayari kay Mommy. At alam rin ho namin na kayo lang rin ho ang makakasagip sa buhay niya. Lord, please, wag niyo hong hayaang mawala siya ulit sa amin. Nakala na ho namin dati na namatay na si Mommy. Lord, you saved her. Lord, please, I'm begging you. Please, iligtas niyo po yung buhay ng mami namin. Sincere lang naman siya na concerned siya sa'yo. Kasi nga, mukhang malakas ang tama niya sa'yo. Froilan, gutom ka na ba? Sandali na lang to, ha? Sandali lang. Gusto mong tulungan kita? Hindi, Baka okay lang. mapagod ka. Okay lang, kaya ko na to. Okay lang. Vicky, meron ka bang kilala na nakakalam ng bahay natin? Si Cecil lang naman, tsaka si Atty. Esguera. Alam mo naman, gusto ko pa rin i-keep yung privacy natin. Bakit mo naman natanong? Meron kasing lalaking nakatingin sa bahay natin kanina sa labas eh. Parang may hinahanap siya eh. Aray! Oh! Okay ka lang? Tissue, bigay natin. Mami, ano po talaga nangyayari sa inyo? Kahit anong pagmamatapang ko, kailangan ko pa rin ng tulong ng iba. Hindi ko to kakayanin mag-isa. Sana makahanap ako ng tao makakapagligtas sa amin ni na Mami. Mag-ingat ka naman. Sorry. Parang narinig mo lang yung tungkol dun sa lalaking yun, nagulat ka na. Bakit ba parang takot na takot ka? Hindi, wala. Kasi, syempre, napapaisip lang ako na, alam mo na, sa balita ngayon ang daming magnanakaw, mga mamamatay tao, kaya nag-aalala ako syempre para sa atin, para sa baby natin. Sino nga pala siya, yung lalaki, tsaka bakit daw siya nagpunta dito? Hindi ko nga alam eh. Tinanong ko nga siya, kaya lang sabi niya, napadaan lang siya. Kaya lang, parang iba yung tingin niya sa bahay natin eh. Hindi naman yung tipong may masamang balak. Para lang may hinahanap siya. Ewan ko, yun ang basa ko sa kanya eh. Froilan, I have a great idea. Bakit kaya hindi tayo magbakasyon? Let's get away, kahit mga ilang araw lang. Di ba? Ganun ka ba kaapektado ng lalaking yan? Of course not! Ayoko lang kasi ma-stress, syempre, kung mag-isip pa ako ng kung ano-ano. Kawawa naman tong baby natin. Kaya, gusto ko magbakasyon tayo. Tsaka di ba matagal na rin natin pinaplano yon? Well, I guess now's the perfect time. Let's go! Hindi tayo handa, Vicky.
nang bigla na lang tayo umalis ng mag-out of town, gusto mo paghandaan na lang natin o kaya ipagbabukas na lang natin. Froilan, sige na naman oh. Please, for me and for your baby. Sige na. Sige na nga kung yun ang gusto mo. Kung ano makakabuti sa'yo tsaka sa baby natin. Yes, thank you. Kumusta na ang pakiramdam mo? Kasi mga 1 hour pa yung biyahe natin bago tayo makarating doon sa resort. Okay naman ako. Excited na nga ako eh. Talagang gusto ko munang lumayo, magbakasyon. Yung kasing lalaking nakatingin sa bahay natin kanina sa labas eh, parang may hinihintay na lumabas sa atin. Hello? Hello. Victoria, si Rigoberto. Gusto ko lang malaman mo na alam ko na kung saan ka nakatira. Nakita pa kami ng asawa mo sa tapat ng bahay niyo. Vicky, may problema ba? Sino tumawag sa'yo? Wala. Wrong number lang. Huwag mo nang intindihin yun. Ay, Vicky, bakit? Bakit? ang sakit ng puson ko bigla eh. Oh my God! Froilan, dinudugo ako! Ang baby natin! Manong, dali mo sa pinakamalapit na ospital. Froilan, natatakot ako. Paano ko mawala yung baby natin? Hindi ko kaya. Vicky, lakasan mo ang loob mo. Maniwala ka makakalit yung baby natin dito. Andito lang ako. Froilan, huwag mo ko iiwan. Dito ka lang sa tabi ko. Ako, Vicky. Kami na lang po bahala kay ma'am. Meeting area na lang po muna. Hindi. Hindi pwede. Froilan, huwag mo ko iiwan. Andito lang ako, Vicky. Froilan! Froilan, huwag mo ko iiwan. Huwag mo kami iwan ng baby mo. Andito lang ako, hihintayin kita. Froilan, ayaw mawala yung baby natin. Yung baby ko. Iligtas niya baby ko. Diyos ko, itinuring kong malaking pagpapala ng biyayaan niyo ko ng isang anak. Isang anak na bubuo sa pamilya ko, sa pagkatao ko, sa buhay ko. Pagkatapos kong maaksidente at mawala ang nakaraan ko, hindi ko akalain na magiging masaya ulit ako. Dahil magkakaroon ako ng anak na mamahalin ang higit pa sa sarili ko. Diyos ko, sa pagkakataong ito, wala na akong ibang mahihiling pa sa buhay ko. Nandito ako sa harap ninyo. Nagsusumamo na iligtas niyo ang anak ko. Handa akong ipagpalit ang kahit ano. Handa akong isugal ang lahat ng meron ako para sa kaligtasan ng anak ko. Wala nang ibang mas mahalaga ngayon kundi ang mabuhay siya para masilayan ang ganda ng mundo sa piling ng isang pamilya. Katulad ng mga anak na minamahal ng kanilang mga magulang. Ipinapangako ko na mamahalin ko siya ng buong puso, ng buong pagkatao, at ng buong kaluluwa ko. Sa bawat araw at sa lahat ng sandali ng buhay ko, iligtas niyo rin po ang babaeng pinakamamahal ko. Kasalanang may tuturing nang makalimutan ko siya. Nawala siya sa alaala ko. Hindi natuloy ang kasal namin nung dahil sa aksidente. Pero nagpapasalamat ako na binigyan niyo ako ng pangalawang pagkakataon. Na makakasama siya para bumuo ng pamilya. Mahal na mahal ko ang asawa ko, Diyos ko.
kung mawawala siya sa akin. Maglalaho na rin ang pag-asa ko. Ang pangarap ko. Ang lahat-lahat ng pinangahawakan ko sa buhay ko. Panginoon, iligtas niyo po ang anak. Ganun din po si Vicky, ang asawa ko. Boss? Boss, pinapatawag po kayo ng doktor. Sige, sunod na ako. Sige, boss. Kain ba? Sige. Tara na. Kumusta na si Olivia, Luis? Alam mo kung bakit nangyari ito. Nag-overdose si Olivia. Ba't di mo sinunod yung sinabi ko sa'yo? Sobra yung dosage na binigay mo to the point na muntik na siyang mamatay. Hindi ko naman gustong mangyari to eh. Alam mo naman kung gaano ka-importante sa akin si Olivia. Anyway, okay na yan. Stable na siya. Mabuti na lang naagapan agad at naitakbo dito. Pero we still need to observe her for a few more days. At ipinapalipat ko na rin siya sa recovery room. Salamat, Luis. Inuulit ko sa'yo. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin si Olivia. Kaya kung pwede, gawin mo sana ang lahat para gumaling siya. Okay. Froilan, ligtas na ang baby natin. Okay siya. Salamat sa Diyos. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag may nangyari sa inyo ng baby natin. Don't worry, Mr. Santos. Your baby is okay. I heard na balak niyong mag-travel out of town nung mangyari to. Paring na-stress si Mami sa biyahe. Kaya I strongly suggest na i-delay niyo muna ang inyong trip at magpahinga muna kayo sa bahay. Opo, Doc. Salamat po. Pero kailangan muna mag-stay ni Mami dito sa ospital hanggang matigil yung contractions. Bibigyan ko rin siya ng gamot after 2 hours. Excuse me. Froilan, malapit na naman tayo sa destination natin eh. Bakit hindi natin ituloy ang biyahe? Okay na ako, tara! Okay, narinig mo yung sinabi ni Doktor, di ba? Kailangan mo magpahinga. Iuwi na kita, kailangan yung pahinga ng baby natin. Hindi ko na uli hahayaang mangyari to. Hindi po pwede kailangan mo magpahinga. Tandaan mo kayo ng baby natin, ang buhay ko. Kayo lang ang mahalaga sa akin. Olivia, patawarin mo sana ako, ha? Alam mo naman na mahal kita. Pero kasalanan mo kasi to eh. Hindi mo kasi sinuklian yung pagmamahal ko sa'yo. Ay, Olivia. Ikaw talaga ang may kasalanan nito. Kung sinuklian mo lang sana yung pagmamahal ko sa'yo, hindi sana mangyayari to. Hindi naman ako mahirap mahalin. Hindi ba? Ay. Excuse me po. Kuya. Yes? Si Olivia Santos po.
Dinala po siya dito kanina lang. Sandali check ko lang Pakidali lang po. Sa emergency room na, si Olivia Santos. Salamat po. You're welcome. Bes, bigla tuloy ako napasugo dito nang wala sa oras. Ikaw naman kasi, bakit mo biglang naisip na bumiyahe? Froilan, medyo nagugutom ako. Okay lang ba kung bilan mo ako ng food sa cafeteria? Please? Okay, sige. Chess, ko na muna bahala kay Vicky. Sige, sure. Thank you. Yung rigor na yun ang dapat sisihin. Nakita ba naman siya sa harap ng bahay namin? Nakita siya ni Froilan. Noong una nga hinala lang eh. Kaya napraning ako. Pero nung nasa biyahe na kami, bigla pa naman tumawag sa akin. Siya mismo nagsabi na alam na niya kung nasa ang bahay namin. Kaya ka dinugo? Oo! Hayop talaga siya. Alam mo, kung may mangyari man masama sa bata, kung may mangyari sa anak ko, mananagot talaga yung hayop na yan. Kung nakita mo lang sana kung paano nag-alala si Froilan. Wait, so hindi natuloy yung bakasyon nyo? Yun na nga ang problema ko eh. Siguro aartehan ko na lang to si Froilan para magstay pa kami dito sa ospital. Sana nga dito na lang kami forever. Si Justin! Uy, ano bang tinitingnan mo dyan? Ako mabaling leg mo, sige ka. Forever ka na talaga dito. Parang nakita ko si Justin. Ha? Wala naman eh. Alam mo, napapraning ka na naman eh. Hindi. Hindi ako pwede magkamali. Parang nakita ko talaga si Justin kanina. Ay naku, sa psychiatric ward na kaya kita ilipat. Hindi. Hindi talaga ako pwede magkamali. Sandali, tulungan mo ako bumangon. Teka. Kailangan ko siguraduhin na si Justin talagang nakita ko. Hindi, magpahinga ka muna dyan. Humiga ka. Diyan ka lang, okay? Excuse me po. Si Olivia Santos po. Sabi po, dito daw po siya dinala eh. Yung nag-drug overdose. Kanina andito siya. Nilipat na siya sa recovery room. Actually, kalilipat niya lang. Salamat po. Si Justin! Si Justin nga! Sabi ko sa'yo, si Justin talaga yung nakita ko eh. Si Justin! Wala! Ano ba? Namalikmata ka lang. Epekto lang yan ng gamot. Hindi! Hindi ako pwede magkamali. Si Justin nga talaga yung nakita ko. Hindi. Fine. Pwede ba tawagan mo na lang si Froilan at sabihin mo na gusto ko ng lengwa? Gutom na ako eh. Sige na nga. Nasaan na ba yung batang yun? Ano bang ginagawa ni Justin dito? Puiset! Mas lalo lang akong mamalasin kung magkita sila ni Froilan. Ikaw? Vicky? Hello, Cecil. Hello, Froilan. Nagbago yung isip ni Vicky eh. Gusto na daw niya ng lengwa. Lengwa? Walang lengwa dito. Maliit lang yung kantin nila sa ospital na to. Yun yung pinapabili niya eh. Baka naglilihi kaya kung ano-anong hinahanap. Hello, Froilan. Nakikinig ka ba? Hello? Nasaan na ba yung kwarto ni Olivia? Para siguradong maiiwas ko si Froilan doon. Ba si Mami dito? Daddy? Meron pala kayong karagdagang dalawang bantay. May dalawang asong darating. Ayan na, ayan na. Hindi ko na pwedeng patagalin pa dito si Olivia. Pero pwede naman siya dun sa farm ko eh. Mas magandang dun siya makulong. Wala ibang pwedeng umagaw kay Olivia sa akin dun. Hindi ako papayag.
Namilis na ako. Pinapaalala ko sa'yo, Bakit sila magkasama? Tsaka bakit parang tagal na sila magkakilala? Ako, ginagawa ko parte ko. Tinatago ko na maingat si Froilan. Ikaw, sana gawin mo rin yung kailangan mong gawin. Huwag mong hayaang pakalat-kalat si Olivia at batay yung mga anak niya kung san-san. Magkakontsaba sila Tito Efren at Ate Vicky. Pasensya ka na kung hindi ako nakakapunta sa mga usapan natin, ha? Mabuti naman dumating ka. Froilan? Anong ginagawa mo dito? Sino hinihintay mo? Victoria,